By then we were pretty sick of Pete Best too, because he was a lousy drummer, you know. He never improved, you know. At the meeting they turned around and said that I wasn't a good enough drummer, but consequently when we sort of turned around, a lot of people, you know, found out that jealousy was creeping into. Ang The Beatles ang naging pinaka-successful at pinakamalaking banda sa buong kasaysayan ng musika. Sa mga lumang video lang natin nasasaksihan kung paano silang mag-perform at gaano silang pinagkakaguluhan noong araw. Pero sapat na yon para maunawaan natin kung bakit sila ang itinuturing na greatest rock band of all time. Pero sinong mag-aakala na sa likod pala ng tagumpay na tinatamasa ng banda noon ay mayroon pala silang iniwan sa ere, na sa anino pala ng kumikinang nilang bituin ay andon ang kanilang original na drummer na naiwan sa dilim, lumuluha at sinubukan pang kitilin ang sariling buhay sa sobrang sakit na naramdaman na sa panahong pasikat na sila ay bigla naman siyang pinatalsik ng kanyang mga kabanda na itinuring niya ng mga kaibigan sa loob ng 2 taon. Madalas na itinuturing si Pete Best bilang fifth Beatle, ang sinasabing pinakasikat at mas tinitilian ng mga kababaihan noong parte pa siya ng banda. Pero alam nyo ba mga idol na mas malalim pa doon ang naging bahagi ni Pete Best at ng kanyang pamilya sa kasaysayan ng The Beatles, kung paano nahubog at nabuo ang kanilang estilo, kung paano silang nagsimulang mangarap na malampasan ang kasikatan ng isang Elvis Presley, ay si Pete Best ang kanilang kasama. Halika at ating pag-usapan ang kanyang istorya, ang kwento ng original na drummer ng The Beatles. Bakit nga ba siya inalis sa banda at ano ang nangyari sa kanya sa pangyayari na yon? Magugulat kayo mga idol, dahil sa huli ay nagbigay din sa kanya ng swerte ang bandang sumira ng kanyang pangarap. Pag-usapan natin lahat yan pagkatapos ng intro. Maraming salamat mga idol. Ipinanganak si Randolph Peter Scanland sa Madras na dating bahagi ng British India noong panahon ng pangalawang digmaang pangdaigdig. Hindi pinalad na makaligtas doon ang kanyang ama, kaya kalaunan ay nag-asawang muli ang ina nitong si Mona bago maisipang bumalik sa Liverpool, England noong matapos ang digmaan. Gamit ang apelyido ng kanyang pangalawang ama ay nagpakita naman si Pete Best ng husay sa pag-aaral, hanggang isang araw ay nagsabi na ito sa ina na gusto niyang maging bahagi ng isang banda. Sobra namang sinuportahan ni Mona ang kagustuhan ng anak, lalo na at tila ba nakikita na nito ang future at nalalapit na pagsabog ng kasikatan ng rock music. Ibinili nito ng drum set ang anak at sinasabing isinangla pa ni Mona ang lahat ng kanyang alahas at itinaya sa sugal para lang mabili ang nakitang malaking bahay. Nagtagumpay naman ito sa plano, kaya mabilis nitong ginawang nightclub na tinawag na Kasbah ang ilalim na parte ng naturang bahay, habang doon naman sila tumira sa itaas. Iningganyo ni Mona ang mga nagsisimula pa lang ng mga banda sa lugar na doon tumambay sa kanila para tumugtog at magsanay. At isa nga sa mga bandang yon ang The Quarrymen na kinabibilangan ni John Lennon, Paul McCartney at George Harrison. Wala silang drummer at bass player noon dahil kakaalis lang sa banda ng kanilang mga kaibigan. Kalaunan pa nga ay tinawag silang Johnny and the Moondogs na binubuo nilang 3 gitarista na tumutugtog kung saan-saan basta makakita ng pansamantalang magdadrums para sa kanila. Ginamit din nila ang mga pangalang Rainbows, Beatles, Silver Beatles, hanggang mauwi na lang sa pangalang The Beatles. To cut the story short mga idol, ay doon na nga nila nakilala si Pete Best sa nightclub ng kanyang inang si Mona na ginawang tambayan ng 3 The Beatles, na sa sobrang tagal nilang nakatambay doon ay sila pa mismo ang naglagay ng dekorasyon sa naturang lugar. Maging ang kaibigan at parang driver pa lang nila noon na si Neil Aspinall na umupa na sa bahay ng pamilyang Best ay nagkaroon na ng sikretong relasyon sa ina ni Pete na si Mona. Sa mga hindi nakakaalam mga idol, ay si Neil Aspinall nga yung naging presidente at humawak sa Apple Corps ng The Beatles. Hindi rin naman nagtagal at dumating na rin ang panahon na nagsimula na ang The Beatles na makipagsapalaran sa malawak na mundo ng musika. Nagkaroon sila ng gig sa Hamburg, Germany at
doon na nga nila isinama si Pete Best bilang kanilang drummer. Nanatili sila sa Germany mula 1960 hanggang 1962 at nakilala nga si Pete Best bilang pinakapopular sa apat, lalong-lalo na nga sa mga kababaihan. Doon niya na nakilala ang babaeng kanya naging nobya. Sa Germany ay nagkaroon ang The Beatles ng 1-year recording contract sa Polydor Records, pero mas magbabago ang lahat noong makilala ng mga ito si Brian Epstein, na unang beses pa lang na napanood nito ang banda nakita na agad nito ang kanilang napakalaking potensyal. Niligawan ni Brian Epstein ang banda hanggang sa mapa-oo at gawin siyang manager ng mga ito noong January 1962. Isang desisyon na hindi naman pinagsisihan ng banda dahil napakahusay talaga nito. Hindi tumigil si Epstein sa paghahanap ng mas maayos na recording company. Na-reject sila ng ilang major label na katulad ng Decca Records, pero kinuha naman sila ng AMI Records sa tulong ng producer na si George Martin. Sa isang iglap mga idol bigla silang nagkaroon na ng mga TV appearance at nakapag-record ng kanilang pinakaunang single na Love Me Do. Kung baga mga idol ando na talaga sila sa pinto patungo sa kasikatan na kanilang pinapangarap. Pero isang meeting kay Brian Epstein ang nagpabagsak sa mundo ni Pete Best. Sinabi nitong napagpasyahan ng ibang miyembro ng The Beatles na hindi na siya kailangan ng banda, na mula sa mga oras na yon magpapatuloy na sila nakasama ang session drummer na si Ringo Starr. Hindi pala nagustuhan ni George Martin mga idol ang drum part ni Pete Best sa Love Me Do, kaya kumuha siya ng mga session drummer na sina Ringo Starr at Andy White, na sa huli ay version ni Ringo Starr ang nangibabaw. Sa isang saglit mga idol ay nawasak ang lahat ng pangarap ni Pete Best. Agad itong umuwi at ibinuhos na lang ang lahat ng sama ng loob sa pamamagitan ng pag-iyak. Nahirapan siyang tanggapin ang lahat. Katunayan, dahil nga hindi agad makakasama si Ringo Starr sa The Beatles sa mga natitira pa nilang mga gig, pumayag pa rin si Pete Best na maging drummer ng mga ito sa dalawa pa nilang natitirang mga konsyerto. Hindi dahil sa professionalism, kundi dahil umaasa pa rin siya na magkakaroon pa rin siya ng pangalawang pagkakataon. Pero mula noong matapos ang pinakahuli nilang tugtog, wala na siyang narinig sa mga ito, ni wala nang nangamusta sa kanyang mga kabanda. Galit namang nagreklamo sa desisyon ng The Beatles si Neil Aspinall, pero wala rin siyang nagawa. Kahit kaibigan kasi niyang matalik ang buong banda, halos parang driver pa lang siya ng mga ito noong panahon na yon. Pinilit namang tumayo at magsimulang muli sa ilalim ni Pete Best na kasama ang kanyang bagong banda. Kahit kasi ganun ang nangyari mga idol, nanatili naman sa kanya ang kanyang nobyang si Cathy, na akala niya noong una ay iiwanan na din siya dahil nga wala na siya sa banda. Hindi na siya The Beatles, pero yun nga nagpakasal pa rin ito sa kanya at biniyayaan silang magkaroon agad noon ng isang anak. Pero ganun pa man, syempre hindi pa rin ganun kadaling makawala sa multo ng matinding kabiguan. Habang hirap na hirap kasi makakuha ng fanbase ang bago niyang banda, ay kasabay na kasabay naman noon ang pagdomina ng dati niyang kabandang The Beatles sa mga music charts sa buong mundo. Mid-60s na kasagsaga noon ng Beatlemania, ay dumating din ang panahong tinalo na siya ng kanyang negatibong emosyon. Tuwing napapanood niya kasi at naririnig ang The Beatles sa telebisyon, hindi niya maiwasang isipin na siya dapat ang andon na pumapalo sa drums. Kasama dapat siya doon sa mga tinitilian, dumaranas ng sobrang kasikatan at kumikita ng limpak-limpak na salapi habang nag-i-enjoy sa kanyang passion sa musika. Kaya hindi niya na namalayan na ando na pala siya sa pagkakataon na sinubukan niya ng kitilin ang kanyang sariling buhay. Sinubukan itong lasunin ang sarili sa pamamagitan ng gasing o sobrang pag-expose ng sarili sa gas. Nakabutihang palad ay nakita siya ng kanyang ina at kapatid na si Rory, na agad ay nagsalba sa kanyang buhay. Doon siya nagising at nakalaya sa madilim na kahapon. Sa bingit kasi ng kamatayan ay napagtanto nito na mas mahalaga pala sa kanya ang kanyang asawa at anak kaysa sa anupamang kasikatan at yaman na tinatamasa noon ng mga dati niyang kabanda. Mula noon mga idol ay hinarap ni Pete Best ang buhay na inilaan sa kanya. Buhay na malaya na sa mapait na pinagdaanan, at pinilit na rin itong lumayo sa musika. Nalungkot man ay hindi din nagtanim ng sama ng loob ang ina ni Pete Best na si Mona, ang unang kumupkop, nag-alaga
alaga at nagbigay ng mga pangangailangan ng banda. Inunawa nito ang The Beatles sa ginawa ng mga ito sa kanyang anak. Katunayan ay hindi ito nagdalawang isip na pagbigyan si John Lennon noong hiniling nitong gamitin ang mga war medals ng kanyang ama para gamitin sa pictorial ng Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band noong taon ng 1967. Noong 1968, habang nakahiligan ng The Beatles ang meditation sa Himalayas sa kasagsaga ng kasikatan ng kanilang karera, andun naman si Pete Best sa isang factory ng tinapay, kumakayod para maitaguyod ang kanyang pamilya. Nagbago kahit papaano ang buhay nito noong 1969. Natanggap kasi ito sa employment exchange bilang isang civil servant at nanatili nga siya sa trabaho na yon ng 20 taon. Oo mga idol, wala na din ang The Beatles noong panahon na yon, pero hindi pa rin niya maiiwasan talaga na parte siya ng kasaysayan ng banda. Isa kasing magulang ng kaklase ng isa niyang anak ang nakakilala sa kanya at naging dahilan para malaman ng kanyang mga anak na dati siyang parte ng The Beatles. Kung dati kasi mga idol sa panahong sobrang sikat pa ng The Beatles ay walang sino man ang may pakialam kay Pete Best, naging sentro naman ng curiosity ng mga tao ang tungkol sa kanya sa panahong wala na ang banda. Kahit kasi nag-break na ang mga ito, hindi naman talaga nawala ang kasikatan ng The Beatles, na dahil nga wala na ang mga ito, marami ang nagtiyaga na lang sa paghahalungkay ng buong kasaysayan ng banda. At isa nga ang istorya ni Pete Best sa mga naging sentro ng atensyon ng mga tao. Kaya noong 1988 ay pumayag na ito sa mga dati pa niyang mga kabanda na bumalik sa mundo ng musika. Nag-early retirement siya sa civil service at muling humawak ng drumstick na kasama ang kapatid na si Roag. Mga cover songs ng 60s rock bands ang kanilang tinutugtog, especially ang mga sikat na kanta ng kanyang mga dating kabanda na The Beatles, na nakakagulat naman na niyakap ng mga tao. Naging sobrang successful ang kanilang mga isinagawang tours, na kung may tao man na sobrang saya noong panahon na yon ay walang iba kundi si Mona. Masaya itong makitang muli si Pete Best na ginagawa muli ang kanyang passion sa musika. Ganun pa man kasamaang palad, paglipas ng isang linggo ay bigla itong inatake sa puso at binawian ng buhay. Isang pangyayari na nagbigay na naman ng dago kay Pete Best, pero nanatili naman itong aktibo sa musika. Sa paglipas ng maraming taon, mas naramdaman ito ang koneksyon niya sa The Beatles, dahil bukod sa kumikita siya sa pagtugtog ng musika ng mga ito, dumating din ang araw na nagkaroon siya ng karapatan sa royalty o kinikita ng The Beatles noong i-release ng management ng mga ito ang album na The Beatles Anthology noong 1995, kung saan ay kasama ang mga early recordings ng banda, na ang drum parts ng ilang mga kanta ay si Pete Best ang tumutugtog. Binuksan din ng gobyerno sa publiko ang nightclub ng pamilyang Best na Casbah, kung saan nga ay nagsimula ang karera ng The Beatles. Kasama ng lumang bahay ni John Lennon at Paul McCartney, kasabay itong binigyan ng English Heritage ng award na Grade 2 listed buildings status, na ang ibig sabihin mga idol, kinikilala ng gobyerno ang mga lugar na ito bilang bahagi ng mga mahalagang kasaysayan, lalo na at isinara talaga ng pamilyang Best ang lugar na yon noong alisin siya ng banda noong 1962. Kaya nananatili na The Beatles pa rin ang pinakahuling tumugtog sa naturang nightclub. Naging paborito itong puntahan ng mga turista, lalo na ng mga solidong fans ng banda, dahil makikita nga sa kisame ng nightclub na yon ang mga dekorasyon na mismong si John Lennon ang gumawa. Kaya masasabi natin mga idol na ang lugar at bandang may mapait na alaala si Pete Best ay nagbigay pa sa kanya ng swerte at yaman sa huli. Hindi lang yon mga idol, kinilala din talaga ng gobyerno ang kanyang pagiging bahagi ng kasaysayan ng The Beatles. Katunayan, noong July 25, 2011 ay pinangalanan ang dalawang bagong kalsada sa Liverpool na Pete Best Drive at Casbah Close. 82 taong gulang na ngayon si Pete Best, may masagana at masayang pamumuhay kasama ang asawa, dalawang anak nitong babae at buong pamilya ng mga ito. Hanggang ngayon ay wala pa ring malinaw na dahilan ang pagtanggal sa kanya sa The Beatles. Pero alam nyo ba mga idol na nagkaroon ng maanghang na pagpapalitan ng interview sa pagitan ni Pete Best at John Lennon? Sinabi kasi ni Pete Best sa isang interview na selos sa kanya ang ibang kabanda noong nasa Beatles pa siya, dahil siya talaga ang malakas humatak at pinagkakaguluhan noon ng napakaraming kababaihan. In a nutshell, Dave, jealousy.
na sinang-ayunan naman ni John Lennon ang pagiging malakas nito sa paghatak ng mga fans, pero sinabi nitong hindi ito magaling na drummer at hindi umano ito nag-i-improve, na kinuha lang nila si Pete Best hindi dahil sa magaling ito, kundi dahil siya lang yung ando noong kailangan nila ng drummer. By the time we'd got brought back from Germany, we'd trained him to keep a stick going up and down and four in the bar. He couldn't do much else, and he looked nice and the girls liked him, so that was all right. And there was always this myth being built up over the years that he was great and Paul was jealous of him because he was pretty and all that crap, And the reason he got in the group in the first place was because the only way we could get to Hamburg, we had to have a drummer. And we just heard that this guy we knew of this guy who was living at his mother's house who had a club in it, and he had a drum kit, and we just grabbed him, auditioned him, and he could keep one beat going for long enough, so we took him to Germany, and we were always going to dump him when we could find a decent drummer. Sa kasalukuyan mga idol, ay si Paul McCartney na lang ang natitira sa mga nagpalaya sa kanya sa banda, pero nilinaw naman ni Pete Best na mali ang iniisip ng iba dahil wala na siyang sama ng loob sa mga ito, at kung mabibigyan ng pagkakataong makakausap niya si Paul McCartney ay tanging masasayang alaala lang ng panahong magkakasama sila ang tanging niyang babanggitin dito. May mga pangyayari talaga mga idol na mararanasan natin kung gaanong mapaglaro ang panahon. Tulad ni Pete Best ay may mga bagay talaga na nagbigay sa atin ng masakit na karanasan noong araw na sa huli ay ipagpapasalamat pa natin na nangyari. May mga bagay naman na akala mo ay magpapasaya sa'yo pero sa huli ay naging pinakamasakit namang parte ng buhay mo. Kaya mas mabuting lagi nilang maging positibo ang pananaw sa buhay dahil ginawa at ibinigay sa atin ang mga pagsubok para maging better version tayo ng ating mga sarili sa huli. Laging gawin ang tama at sa Diyos ay magtiwala dahil meron siyang laging magandang plano na sa'yo ay nakatadhana.